dahan-dahan na alisin mo sa'yo, pati kwarto. Ibibigay ko yung diwata. Ano, bali yung listahan, Mikay? Ang ina, pinili mo yan lahat, tapos babayaran mo. Uy, ba't ka naiiyak? Ba't ka nga naiiyak? Wala lang din ako sa ganito. Hindi nga handa. Parang ikaw may kaganda, Kuya Lord. Every time na sumusuka si Mommy, I feel so scared. I love you with all my heart. Love, love, love. Happy birthday, Mama Marie! Ang daming anghel sa paligid. Ito nga ang mga bantay ko. Ikaw talaga ang paborito ko. Ilang beses sinabi na tulungan sa magbuo ng folder. Putang ano yun ha, paso sa inyo ito eh. Tagal ko lang sinabi sa inyo, wala akong alam sa pagkain. Ang alam ko lang gumawa ng pera. Putang, inaasikaso yung pagkain ko. Hindi ka siya nadiskan. Ano? Magbalik ulit. Hindi na. Halika na. Calm down. Papay na. Ay, papay, baby. Papay. Papay. Lupit naman ito. Happy birthday.
Talagang hihiwalay lang yan si birthday kay baby mommy kapag gutom na siya. Pero, after nun, babalik-balik ulit. May interview po kasi nun para sa last episode. Nakabukas po yung pinto. Tapos, nakita kami ni Mami Oni. Bakit? Yaya ka? Sa'yo sa ano? Ano? Nagpatulong ka? Bakit? Nakita ba ang pilansya mo si Ika ever? Sabi, pinaplansya ko po yan pag may show po. At may ebidensya, never kong nakita. Para kang princess dyan ha. May yaya ka. May sahod dyan. Yaya mo? Di man lang ako pinagtanggol ni Ika. Grabe, masyado na atang spoiled yan si Ika, Mami Oni. Bawal utusan. Sinasabi ng Toro family, lalo na si Mikay, na busy ako at wala akong panahon sa kanila. Siyempre, unahin ko mga anak ko. Tulad niyan, nasa hospital kami ng mga bata. So why are you here? And Dr. is gonna check you. Are you sick? You have cough? I think I also have secretly told Yeah, Dodong. Who got the sipon first? Dodong. Dodong? Where did Dodong get the sipon? Siya more secret. Ha? More sipon. Kailangan ko unahin yung health ng mga bata. Dahil nasasawa na ako, naririndi na ako sa mga sinasabi nila na, kesyo, pamaya ka, ina. Pero kung di naman, papaniwala naman agad-agad sa mga kailangan ng ganito ng doktor, ng ganyan, ng ganyan. Napapagod na ako, kaya ang akin, pinaprioritize ko na lang talaga kung ano yung dapat na mauna. At saka, ang hirap lumugar pag nagkasakit yung bata sa akin sisi. Tapos, ngayon naman na inaasikaso ko yung mga bata, sabihin, long time sa kanila, napabaya akong Toro family member. Palibasa, walang anak yan si Mikay kaya hindi makaintindi. Walang hanggang pasasalamat ko kay God. Sa lola ko na mahal ako. Sa Toro family, lalo na kay Mami Oni. Kasi eto ako, nag-e-enjoy sa field trip namin sa school. Mga bagay na dati na hindi ako sure kung mararanasan ko ba. Kasi kailangan kong kumapa sa sitwasyon namin. Pero nakasariling sasakyan ako. May driver at yaya na kasama. Para sa iba, siguro wala lang yun. Pero para sa akin, napakaswerte ko. At palagi kong iingatan ang tiwala na ibinibigay sa akin nila mami. Kinabukasan, wala po sila Tito Vince, as in lahat ng tao sa bahay. Kundi kami lang ni Mami. Oras na ng gamot ni Mami Oni. Dali na, ilagay mo na. Ayan, okay. Ay, tanga ka. Uy, late na ako sa gamot ko. Dahil sa gamot ko na pampakapit na dinadaan sa aking perta, ang dami na tuloy nakapinger sa akin sa bahay. O, pagka ganun mo, isusundot mo pinakadulo, ha? Mami, saan ko ipapasok? Tanga, dito, no? Sa pasukan, ayan. Isa lang, ha? Wala pa. Pagkalagay mo doon, Dito ba, Mami? hindi, baba mo onte. Baba. Ayan, ayan na. And then, tutulak mo. Isang daliri. Ito ba? Sige. Isang daliri lang, ha? Ito, Mami. Sige, yan. Kaya pag ganun. Yan, pag ganun. Paangat mo yung gamot. Sige. Insert. Mami! Insert. Okay na, And then, okay. Okay na. Sino yun? Naglalagay kami ng gamot, Harvey. Nakabukas si lahat ng pinto. Dire-diretso ko, tapos nakita ko si Ika at si Tony. Naglalagay ng gamot. Nahuli na siya, pinifinger mo ako. Uy, puta kayo naman. Sobrang kinakabahan po talaga ako kasi first time ko yun tapos kay Mami Oni pa. Tsaka natatakot po talaga ako kasi baka mali yung lagay ko.
Sobrang gulo po talaga ng kwarto ko at saka hindi ko na rin po talaga alam kung ano yung uunahin ko. Buti na lang po, andyan po si Mami. Kahit mainit po yung ulo niya, tinulungan niya pa rin po ako mag-impake. Mamimiss daw ni Mami ang mga bata kasi nga magboborakay sila. At gusto daw niya maging masaya. Happy birthday. Ganun na. Toro family. Ang pinaka mas magaling sa inyo, may 5,000 na allowance. Happy birthday! Ay, syempre, pera yan. Sino pa namang hindi gaganahan? Yung 5,000 na allowance sa Happy birthday! Sabay dapat. Oh, bilang tayo. Ilan kayo? Paano pag pera, kanya-kanya na sila. 5, 6, 7, 8. Happy birthday! Ang sige na nalo. Sige na na. Okay, ma'am, may 5,000 kayo na budget, ha? Okay, 5, 6, 7, 8. Happy birthday! Hindi nyo natatapos! Ay, akala nila joke, awa ko na. Awa ko na. Awa ka na 5K, ha? Happy birthday! Tatlo dapat. Mag-comment mo kami. O, bakit? 5K ko. Happy birthday to our family. Happy birthday to our family. Yung pangatlo, I love you, Mama Mamali. Di ba kasi 5, 6, 7, go! Happy birthday, Mama Mamali. Happy birthday to the family. Happy birthday, Mama Mamali. Dati na! Ano na namin, digay sa mga. Mami, sabi mo kasi nagpang Mama Mamali. Kaya nga yung pangatlo, I love you, Mama Mamali. Okay, 5, 6, 7, 8. Happy birthday to our family. Happy birthday to our family. I love you, Mama Marie. Dahil dyan napagod kayo, di ba? Oh, walang 5K. Pagod na ako. Pinabigay mo na yung 5K. Nagpo-5 sila. Oh. Natin sila. Pagod mo na nalo. 2. Wala. Okay na yan. Tag-2. 500. Ang daya mo naman sila o dalawa. Ang hirap niyo naman magpasaya. Kailangan may bayad. Ganun ba yun? Niyaya ako nila Wamos at Antoinette sa Boracay. Kasi last time na nasa bahay sila, naapektuhan sila dun sa meeting. Kasama kasi sila nung time na yon. At nagulat sila sa bigat ng sitwasyon. Kaya sabi ni Wamos, sumama ka sa amin. Kasi sumikip yung dibdib niya nung time na yon. Napapaisip siya kung paano ko nakakayanan yung sitwasyon. Kaya nagkayayaan na kami. Nakasama ang buong Toro family. Kasama talaga dapat kami ni Jowa. Kaya lang dahil bed rest siya, stay kami dito sa bahay. Sayang ang mga tickets. Grabe! Sobrang excited po talaga akong pumuntang Boracay kasi po, first time ko po. Bora Bora, let's go! Ha? Salamat sa paghatid, ha? Wala tayong baka, sige. Isa tayo niya. Wala nyo, ha? Masyado mo namin. Pagkali ako po, bitin! Naubusan ako.
75 kayo. Lagay niyo muna gamit niyo dyan. Kailangan, pag pupunta ka sa mga nakaayos ka, para may ililigpit ka bago umuwi. Asan na yung mga nakalagay sa banyo? Ayan, naka-ready, ganyan. Pag ako, chinek ko yung kwarto niya, yung Tyrone niya, hindi ganyan. Mama, tignan mo yung sa amin. Nayos ko yun. Kasi tinuro mo. Pag hindi ganito pagkakaayos ninyo, sige. Sisilipin ko ngayon, bibigyan kita ng ilang minuto. Kailangan makita ko yan. O, asan na yung ibang mga ano? Para makukuha nyo na kaagad yung mga gamit. Check ko yung gamit nyo, ha. Ayan, natuto ka. Very good. Yes, tama. Kasi, ganun din. Okay. Sige, satisfied. Isa ka lang dito. Tandaan mo. Hindi po pwedeng pupunta tatambay dito si Paye. Kahit saglit lang may kukunin, walang ganon-ganon. Dahil ano, ha. Settle ka na ng gamit mo, tapos pupunta ka na lang doon, ha. Tandaan mo, bawal dito si Paye, ha. Kahit saglit lang, may kukunin lang na iwan na gamit. Ikaw lalapit doon, ha. Baka mamaya, makastakas kayo. Kailangan lang ng fresh air. May sapatos mo, pinato mo dyan, pwede naman doon. Muna yung gamay mo. Happy birthday! Happy birthday to our family! Happy birthday to our family. Wala pa bakit siya kahit walang camera? Kaya bakit face? Ay, fuck yun! O si ano, tapos na siya. Ikaw yung happy birthday to our Happy birthday to our family! Happy birthday to our family! Ayan na si Paye. Good afternoon. Hi! Grabe biyahe, no? Pababa ng aeroplano, sasakay ng van. Tapos After pupunta ka magsakay ng ng boat. van, pupunta ka ng ano, Kaya ng... buti hindi sumama talaga si Mami Oni. Oo. Kami, ako nga dahil buntis sila Willow. Ala, alam niya. Bakit base? Happy birthday to our family. Dual! Ang mga anak mo. 1, 2, 3. Ay, bakit? 1, 2, 3. Oy. Dapat, pinag-usapan namin kagabi, mag-island hopping tayo. Ngayong umaga, sabi ko, Kaso hindi pagod na kayo. nakain. Ang island hopping natin, mula dito hanggang Manila Bay. Tsaka naman doon. Ay, at least papalik tayo ng Manila, makikita natin yung daan. Ay, talaga island hop. Ay, talaga island hopping talaga hanggang Manila Bay. Ay, guys! Tagay muna, tagay. Tara na. Tagay. Gising na pero tagay agad. Ay, ito na. Bigay. Saan ka nagpunta? Ano sabi ko? Bawal ka magpunta sa kwarto ni Gianna, di ba? Kahit anong mangyari. Nag-usap tayo. Kahit anong silip, kahit anong kuha ng ano, di ba? Bawal ka pumunta. Ba't ka pumunta doon? Hindi siya pwede magpunta kahit anong mangyari. Bawal ka magpunta doon. Ilan ang kwarto natin? Bawal ka magpunta pero pupunta ka. Bakit? Sinabi ko sa'yo kanina, bawal ka magpunta kahit anong mangyari. Maghubad ka na, gusto mo pumunta ka na doon, mag-ready ka na. Bawal ka magpunta kahit sa pintuan ni Gianna. Sinabi ko na yan sa'yo, di ba? Tama ba ako, Gianna? Sinabi ko sa'yo, kahit anong mangyari, bawal siya pumunta. Kaya ka nga nakahiwalay, gusto mo ngayon, tanggalin natin yung kwarto dito na lang. Pinasolo kita kanina, di ba? Nag-usap tayo. O bakit ka nagpunta doon? Kahit anong kuha ng gamit, bawal. Magkakalam ko pag ano doon ako. Hindi pwede, sabi ko, kahit anong mangyari. Bawal ka magpunta doon. Wala man si Gianna o nandun, bawal kang pumunta. Matuto kayong makinig. Sabi nga, bawal. Pag sinabi, bawal. Kahit anong mangyari. Ano kasi pinagagalitan niya mga yan? Bawal na sila magpunta sa kwarto eh. Tayo rin kasi, ante kasi silang ulo niya eh. Gawin niyo. Tyrone niya, bis na po. First time ko din. Hindi ko ina-expect na magiging island girl na din ako. Pagka-chicks, ganito yung chicks oh. Pew-whip! Pero pagka ganyan. Pew-whip!
Meron ka bang laman? Putang ina. Ito ang suso. Ito ang puwet. Ma'am, may mga foreigner doon. Halika dito. Doon ka na. Doon ka na. Dito nga yung mga foreigner. Ayun nga pala. Ano ba yung mga foreigner? Go, te. Push mo yan, te. Ayahan natin sila mag-swimming. Punta ka na doon. Punta tayo doon. Punta doon, uy. Kailangan natin pumunta kasi i-guide namin yung mga foreigner dito. Pamangkin. Anong pamangkin ka? Yana Fernandez po. Oh, hi. Pamangkin niyo Odi Fernandez. Baka nakakalimutan mo po. Oh. Hindi ka pupunta doon. Dito ka lang. Sabihin mo ako. Mag-guide lang naman kami. Mama, hindi po. Naman. There's nowhere I'd rather be. Ito na lang sa akin. Magkano po dito? Isa po. Kaya naman pera ni Bigay. Kaya pala ayaw magpalibre. Okay ako. Kasi saan mo na nililibre? Okay lang yun. Pag nanginagyan. Tonet, thank you. Ano niya, pagod na. Busog na, pagod pa. Dalawa! Yan, kasi design yung kasi. Agilaan, yan. Para kang diwata dyan Yan. Okay na. Tumeterno na, gagi. Silent mo ako. Ano si stylist? Stylist mo ako, stylist. Marimar, di ba mag-contest tayo Marimar? Diba? Ikaw din nahirapan mag-lip eh. Ang ginagawa nga lang sarili ko, no? Nasa banyo ako nag-oorasyon. Biglang pumasok si Antoinette at saka si Wamos. Buti na lang nakuha ko yung towel ko, natakpan ko yung templo ko. Naaawa ako sa tao, hindi po galit ka, paano mo yung nararamdaman mo? Sinasabi ko nga. Ayun nga yung sinasabi ko. O kung ayaw niya, umalis na siya. Ayun nga, alis na nga eh. Ano sabi ni umalis na siya. Ano sinasabi ngayon ni Emma? Nilalaban niya daw kahit mahihirap. Hindi yung ganun. Hindi pwedeng nilalaban niya kahit mahirap dahil lang saan. Humahagulgol si Antoinette nung time na yon. Tapos, nagtatalo silang mag-asawa. Naiintindihan ko. Pero, naiintindihan ko yung part na yan. Siyempre, umiiyak ka ni. Ang sinasabi ko lang sa kanila, wag ko lang malalaman na ganun yung estilo nila. Ayun na nga eh, nahihirapan na nga siya. Di naman magsisinungaling sa akin. Yun na nga eh, kung nahihirapan siya, umalis na siya doon. Ano sabi ngayon ni Emma? Hindi niya daw alam. Kahit naman kung may pinirman ako kontrata, kung may pinirman ako kontrata man doon, ang inang yan, di aalis ako doon, masasaktan ako dahil sa halagang ganun. Ayun ang binigay na exam na trabaho, kaya wala akong magawa. Pero ba't masyadong personal pagdating sa akin, hindi ako lumalaban. Kahit minsan lahat ng tunay ko sinasabi't nararamdaman. Totoo lahat ng nakita sa video. Siguro tulog na yan. Pag dito, ganito gawin mo, kunin mo cellphone ko. Huwag ka maingay, Antoinette, ha? Tatawagan ko si Emma, paparinig ko sa'yo pag-uusap namin. Tuloy pa rin ako sa Grace family. Nagtatanong pa siya kasi sabi ko nga sa Antoinette, si Wamos, kinakamusta ang kalagayan ni Emma kila Merk. Sabi niya, hindi naman porkit hindi ko yan kasama sa bahay na, pababayaan ko kahit anong mangyari, pamilya ko yan. Tapos, okay Mama Marie, ikaw ang gusto ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, siya, huwag ka na magpapa-apekto ha. Pag uwi ko, tatawagan kita agad. Opo Mama Marie, pag uwi mo. Mama Marie magsasabi ka, pag aalis na ako sa Gray ha, pag hindi ko na worst.
Pag hindi na daw niya worth, sabihin ko daw sa kanya mismo kasi susunod lang siya. Ako talaga nung una kong naramdaman, sobrang naiyak ako. Kasi syempre yung kapatid ko, kahit na meron pagkukulang sa amin, marami kami na pagdaanan ni Emma. And hindi naman ako papayag na porket nandun na siya sa Grace family is gaganunin na siya. At iba pang paling pamilya yun, hindi niya yun katugo. As a kapatid, syempre alam ko na may tampuhan sila ni Wamos. Maraming private na nangyari na hindi namin nailabas. Sobrang nalungkot ako kasi binild namin si Emma ng as simpleng kami. Dati nag-tip si Emma yung nagtatanggol sa akin. Kapag meron akong mga run sa buhay, may mga problema ako, may kaaway ako, si Emma yung tumutulong sa akin kasi wala akong lakas na loob na magsalita. Nung napanood ko yun, sobrang nag-down ako. Sabi ko, bakit parang nag-guilty ako na pumayag ako na pumasok sa Emma sa Grace family? Nag-guilty ako na ano ba kasalanan ko ba as a kapatid niya na hinayaan ko siya na ganun-ganunin na lang. Kaya grabe yung naramdaman ko nun. Kasi kung sa bahay nga namin, ni kagatin ng lamok hindi nagagawa kay Emma or dumaplis yung kamay kay Emma, masaktan siya. Tapos malalaman ko ibang tao pa yung mananakit sa kanya, bubugbugin siya ng ganun. Sobrang hirap lang as kapatid kasi kami yung nag-build doon. Yung followers na Emma pumasok na sa Grace family, ganun nakalaki, 1 million followers na siya. Tapos malalaman ko lang nakakawawain siya. Bakit? Ano bang ginawa ni Emma sa inyo para ganunin niyo? Ngayon, tatawagan ko si Emma. Nangyari ba din sa ano? Bakit hindi mo na-post? Bakit pinadelete pala ni Unicorn yun? Sino nagpa-delete doon? Si Unicorn po, masyado daw pong harsh daw po yung sasabihin sa kanya ng mga tao, tapos mawalan daw po siya ng mga endorsement. Nung nakaraan, di ba nag-usap tayo nung nagkaroon kayo ng ganyan ni Unicorn na binato mo si Unicorn tapos biglang lumipad yung kamay niya? Pero ang sabi ko sa'yo, di ba, kapag hindi ka na komportable or kahit anong mangyari, sabi ko sa'yo, sasabihin mo sa akin. Pero okay ka ba? Kasi Mama Marie is part of the work. Paano ako mabubuhay kung wala yun? O, pagka-uwi ko, mag-usap tayo ha. Pagkakausapin ko rin si Mark regarding dito tsaka si Unicorn. Yung sa pinag-usapan natin. Narinig mo na? Pwede kong kausapin sila. Too much na. Kakasabi ko lang kanina kayo. Diba kanina sa swimming pool, di ba sinabi ko sa'yo? Gusto ko na kausapin si Mark na, Mark, tumigil ka na. Huwag ka nang gumanyan kasi dahil hindi mo alam kung saan papunta yung story. Wala kang hindi sila magkakakilala, wala silang bonding. Ngayon, ang tanong, ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo out na siya doon? Anong gusto ni Emma? Tapos ikaw ayaw mo, nahihirapan ka. Problema? Bakit man naawa lang kasi ako? Kahit naman kay Awit kung gaano kasama si Awit, mahal mo pa rin yung kapatid mo, di ba? Oo, pero pinababayaan ko sa sarili niyang diskarte. Kaya nga naawa nga lang ako para sa kapatid ko. Ito ang magtuturo sa kanya. Kaya nga po. Nandun na tayo sa naawa, nakakaawa talaga. Hindi ko naman sinabi po tayo na napaka-demonyo ko naman. Diyos ko. Kinakamusta niya, promise. Kinakamusta niya si Emma. Nakakaawa. Inaalam ko pa nga, lagay niya dun eh. Inaalam niya, sinasabi niya sa akin, ayokong, ang iniisip lagi ni Wamos. Pati kapatid mo, pagsisinungaling ka na gano'n. Hindi siya nagsisinungaling, sinasabi niya lang yung nararamdaman niya. Ayun naman pala eh, kung nararamdaman niya gano'n, di umalis na siya. Ngayon, kung sinasabi niya may kontrata, alis na siya, 5K, typing, di mag-vlog siya na mag-vlog araw-araw sa Facebook page niya. Ganun lang naman kasimple yun eh. Tulungan mo, bigyan mo ng promotion na di ba gano'n naman, tinutulungan natin binigyan ng promotion yun. Tapos sa halagang 5K, pinagsisiksikan niya sarili niya sa Grace family. Ano ba naman yun? Alam mo, wala sa inyo yung mali, wala sa atin yung mali. Nasa sa kanya yung kung saan siya tatagal, kung saan niya talaga gusto. Kailangan mamlastic din siya doon? Lahat ng mga tao sa Grace family, pa-plastikin niya sa nararamdaman niya. Hindi nga siya plastic. Tayo alam natin. Plastic sinabi. Narinig mo ba yung sinabi? Narinig mo ba yung sinabi? Oh. Narinig mo ba yung sinabi na nakikisama siya, sinasabi niya lahat nararamdaman niya? Oh, makikisama siya doon. Mga plastic yung tao doon, pa-plastikin lang siya. Yun ba yung gusto niyo mangyari? Ano pinagsasabi mo? Ay. Ang pinupointan ko lang dito, naawa nga ako. Kailangan ba umabot sa ganun point? Ang sinasabi ko, kailangan ko maging alipin siya ng pera, ganon. Hindi yung pinupointan ko.
Eh, yun yung pinapoint ko eh. Gusto mo nga. Ba't ka ba kasi nangingialam? Si Mama Marie yung kinakausap ko. Ba't ka ba kasi nangingialam? Ba't ka nga nangingialam? Ba't di ako mangingialam? Nagaganyan ka. Huwag ka magganyan. Di ako mangingialam. Nag-worry kasi sa si Wamos. Ang point mo nga, Tonet, huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Sinasabi ko, laki-laki naman. May utak na yun, mahal. Alam ko. Alam ko kahit pala may yung utak ang kapalit ka. ko na... Siyempre, naawa ako. Ando na tayo. Lahat naman tayo naawa sa mga kapatid natin eh. Eh, ganito ako as kapatid. Kung hindi ka ganito as kapatid, wala akong pakialam. Wala matututunan kapatid mo pag ganyan Alam ka. ko, mas okay nga may natututunan natutunan siya eh. Kapatid ko nga, kahit nangingi sa akin, hindi ko binibigyan eh. Talaga lang ha. Minsan ko Talaga lang ha. Dahil gusto ko may matutunan sila lalo eh. Talaga lang. Ito, yun, panganay pa sa'yo yun. Ikaw pa nagbibigay. Talaga lang. Diba? Maapektuhan lagi si Ramos bilang asawa mo. Maapektuhan ka lagi dahil wala kapatid... na nga sa bahay yan. Hanggang dito, sakit pa ulo ko sa kanya. Dahil kapatid mo si Emma. Bakit hindi ka mangingialam? Ba't nagkaganyan ka? Huwag ka magganyan. Eh, kay Mama Marie nga ako nakikiusap eh. Siya yung kausap ko eh. Gusto mo, saan tayo na naman mapunta? Eh, bakit ka ba kasi nagagalit? Ba't nga hindi ako magagalit? Tanongin mo sa sarili mo. Umiiyak ka kasi. Eh, ganito nga kasi ako Mama Marie sige, lagi. so kumalma ka ngayon. Kumalma ka ngayon. Ako simula nung napanood ko yung part na nagkaroon sila ng away dyan sa Grace family sa loob ng ano. Hindi lang ako yung naapektuhan dito. Dito ka plastikan sa pagsasalita ko ngayon. Alam mo kung bakit ako naapektuhan? Naapektuhan ako dahil sa asawa ko. Nakakasama lang man loob na, Mert, alam mo naman na medyo may pagtatalo kami ni Emma, pero bakit mo pa ginawang kinuha mo pa siya? Tanong ko lang pare. Ano, pupunta siya dun sa Grace family pag may ganyan tayo apektado? Ayun ba yung gusto niyang mangyari? Hindi po pwedeng ganun. Kasi sumugal siya eh. Gusto niya. Tapos magsasabi siya ng nararamdaman sa'yo? Alam mo wala ba? na siya sa bahay? Ganyan, ano pa yung ano niya? Lagi mo sasabihan, hindi mo naiintindihan. Ako, hindi mo rin ako naiintindihan. Gusto ni Wam lang na kumalma ka lang na part na sige. This time, sige, titignan natin. Emma, mahal kita, kapatid kita. Gusto mo ma-experience yan, sige, para may matutunan ka. Tinatanong ko naman si Emma kung anong gusto niya. Kung gusto pa ba niyang magpatuloy, okay naman siya. Nakita mo naman yung diba, hindi na magkaganyan niya kung hindi tutuloy yan eh. Kaya ako alis ka na ba? Alis ka na ba? Kawawa na siya doon, hindi na tutuloy yan. Ako? Nakikisiksik ako sa ibang pamilya? Alam kong hindi na, alam kong... Ikaw yun ano kasi ko? may pera ka. Eh kung wala akong pera, ganun ang gagawin ko. O bakit? Pag wala kang pera, hindi ka ako. Kung may Facebook page ako, bakit hindi ka makikisama? Yun din ang tinanong ko sa kanya. Tapos ngayon nag-aaway tayo dahil sa kanya. Tapos safe naman pala siya doon. Pero sabi ko sa kanya, pag hindi ka komportable doon sa loob, putang ina ako mismo kakalaban sa kanila. Huwag ka mag-alala, Emma. Chat ko kay Mark. Pare, pag di nyo tinanggal yan si Emma, putulin na natin pagkakaibigan natin. Nag-usap kami ni Mark, simula nung nakita kong umiyak na si Antoinette regarding dun sa kapatid niya, na nakita niya nga binugbog dyan sa loob ng bahay. Tinawagan agad kita, di ba? Hindi pare, napanood ni Antoinette, yung nag-away sila nung sweet corn ba yun? Sweet corn? Hindi, yung ano, yung... Unicorn. Unicorn pala, sweet corn pala. Yung unicorn? Si B. Nag-away sila, nagkaroon ng sakitan. Eh, siyempre, maapektuhan si ano ngayon, si Antoinette. Binatungan ni Emma ng emosyon. Yung emosyon ni Antoinette, may postpartum pa to eh. Ngayon, nung naapektuhan siya, umiyak, naapektuhan din ako. Kasi siyempre, asawa ko yun, pre. Kahit naman ikaw, umiyak asawa mo, di ka ba maapektuhan? Kami naman ni Mert, okay naman kami nag-usap. Sabi ko sa kanya, ano gusto niyong mangyari? Bakit niyo ginaganyan sa loob ng bahay niyo yan si Emma? Sa amin nga, hindi namin ginaganyan yan eh. Sa salitaan, oo, nag-aaway kami. Alam ko may konting tampuhan kami. Hindi tampuhan yung nangyari sa amin dalawa ni Emma. Isang masakit na part sa akin yun, pero hindi ko na kailangan banggitin dito kung ano man yun. No? Pero never kong sinaktan si Emma ng physical. Kayo dyan, ano ginagawa nyo? Gamitan ng pamilya yung kailangan nyong gawin? Sasaktan nyo yung tao para mag-viral kayo? Yun ba yung gusto nyong mangyari? Ganyan ba talaga kayo sa sa larangan ng trabaho nyo dyan? Magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Gawin nyo yung tama. Family kayo, di ba? Grace family. Pero parang hindi naman, family, hindi naman kayo magkakamag-anak dyan sa loob, ba? So, huwag ka na sana mandawit ng iba. Huwag
Huwag mo nang idawit si Emma sa mga ganitong bagay na kung gusto nyo magpa-viral o ano. Diba sabi ko naman sa'yo, kung di nyo tatanggalin yan si Emma dyan, magkaano na tayo? Maghiwa-hiwalay na yung landas natin ng pagiging kaibigan natin. Parang malaman-laman ko, parang ayaw nyo patanggalin. Anong gusto nyo mangyari? Gusto nyo talaga nakasuhan ang mangyari? Pagbibigyan ko kayo, pagbibigyan ko kayo, walang problema sa amin yon. Kasuhan yung gusto nyo, tuluyan. Gusto nyo tuluyan namin si Unicorn. Kasuhan, ganyan yung gusto nyo sa vlog nyo. May mga kasuhan na mangyayari, may mga kasuhan na magaganap. Kaya nyo ba? Kasi kami kaya namin eh. Tutulungan namin si Emma kahit anong mangyari. Kahit wala na yan sa bahay namin, nagkakamustahan pa naman kami yan ni Antoinette regarding kay Emma. Tapos gaganyanin nyo yung tao. Diba? Nagbanggit kayo sa vlog nyo na kasuhan? Baka gusto nyo talagang matuloy. Sa amin walang problema. Emma, pasensya ka na. Pero alam mo yung sinasabi mong pamilya, hindi mo sila pamilya. Pero ako, patuloy pa rin kitang ipaglalaban kahit wala ka na sa tabi namin. Pasensya na, pare. Mert, kung maririnig mo man to, wala tong halong ka-plastikan, pare, mag-ipon-ipon ka na ng pera. Alam ko, malaki na yung pera mo, malaki na naiipon mo. Pero pasensya na, pare, tutuloy namin kung ano yung nasimulan nyo. Kayo rin naman yung may gusto niyan, di ba? Narinig ko pa sa interview nyo. Kasuhan. O eto, totoong kasuhan talaga to. Kaya mo. Sure na sure ba kayo dyan? O sige, tuloy ang kaso. Mag-ready ka ng pera. Lalabanan kita. Ngayon, pamilya mo si Unicorn, di ba? Ngayon mo ipagtanggol, buhusan mo ng pera si Unicorn. Tignan natin kung masasabi mong pamilya mo talaga siya. Ako, message ko lang kay Emma. Alam kong kaya mo yan. Wala man kami lagi sa tabi mo, pero lagi kitang iniisip, kinakamusta. And sana matutunan mo yung mga pinagdadaanan mo. Ayan, nare-realize mo na ngayon na hindi lahat ng pakikisamahan mo is marirealize mo sa sarili mo ngayon na mahirap makisama. So alam ko na nagsisisi ka na parang gusto mo bumalik sa amin, pero ginusto mo yan. At alam kong kaya mo yan sa sarili mo, magpaka-strong ka, mahal na mahal ka namin. Ako sa akin, message ko lang sa'yo, Emma. Okay na tayo sa punto na natulungan na kita dyan sa part ng meron kang followers. Pero gawin mo mag-isa. Alam ko naman na kaya mo gumawa mag-isa ng vlog. Hindi mo kailangan kumuha o gumamit pa ng ibang tao. Sorry sa terms na yun Hindi mo kailangan makisama sa ibang tao na pakikisamahan ka na gaganyanin ka. Ipapahiya ka sa social media na gaganunin ka. Mas maganda magsolo ka na lang. Kaya mo naman Kailangan mo lang maging masipag. Sa akin yun lang, tumayo ka sa sarili mong paa. Hindi ka man makabalik sa amin, kayanin mo mag-isa. Kung ayaw mo nang gaganyan-ganyanin ka ng ibang pamilya na hindi mo naman kaano-ano. Kung si Antoinette may pakialam sa'yo, ako may pakialam ako kay Antoinette. Hindi mo masasabi sa akin, Emma, na may matutunayan ka, na sikat ka na, sumikat ka dahil sa Grace Family, o sumikat ka dahil gusto mo ipakita sa akin. Magiging proud ako sa'yo, sumikat ka na mag-isa. Magpa-proud ako sa'yo doon. Alam ko naman na kaya mo yan at masipag ka naman tao. Nauunahan ka lang ng medyo defective yung utak mo. Na kung saan yung mapunta yung utak mo, Hindi ako nanghihila pababa. Tinataas pa kita, Emma. Bakit? Pinapagawa ko sa iyo yan mag-isa Kung hihilahin kita pa ibaba, wala akong pakialam sa iyo. Yun ang sasabihin ko sa iyo. Hindi naman ganun katigas yung puso ko para mawalan lalo talaga ng pakialam sa iyo. May mga tampuhan tayo, hindi pa rin nawawala sa akin yun. At alam mo yan, Emma, kung bakit ka nawala sa bahay. Alam mo yan. So alam niyo kung bakit kami nandito? Kasi sabi ni Mami Oni, mag-interview kami dito regarding doon. Dahil nababash kami na sinasabi ng ibang mga tao na wala kaming pakialam kay Emma. Ngayon, kaya rin kami nandito para mag-interview, sabihin sa inyo yung mga bagay na gano'n dahil may pakialam kami kay Emma. Isipin nyo, eto, Toro Family, ang pamilya. Isipin mo, nagigilty sila sa nangyayari Toro Family na apektuhan dun sa nangyari kay Emma. Sino ang pamilya ngayon? Kayo ba ang pamilya ngayon o Toro Family? Pinag-interview kami dito para ilabas namin yung sama ng loob namin. At nararamdaman nila kami kung gaano kami kasakit yung nararamdaman namin dahil sa ginawa nyo kay Emma. At may pakialam sa amin ng Toro Family. Hindi ako sinama ni Mama Marie sa beach party. Naiwan ako sa hotel para magbantay ng mga bata. If I know, ayaw niya talagang makabugan ko siya sa outfit. Siyempre, mas pansinin pag petit. Ay lang. Tapos ganyan si Rod. Vamos. Di ba may ganyan ka? Sunod. Martin. Susunod yun. Parang umiiyak ka na naman. Oo.
Kaya ni Emma yun. Ano, alam mo, lalaki yun. Kahit sabi yung bating lalaki pa. Kaya nga kasi nakakabisit. Alapin ng pera. Di ba sinabi sa I love you, mami? Okay, so pinayuhan ko siya, di ba? Bigay, bagay sa'yo yung shorts. Nagewang-gewang yung pwede. Para kang tour. Ay, hindi kasama si Paya, mga kapatid. Kasama si Paya. 보기만 해도 넌 웃지 소개부터 나 해보지 Ayan ang magdadala sa atin sa Amerika. Yung ano daw, magdadala. Ha? Magdadala sa akin. Saan? Dadalhin daw ako sa Dubai. Eto na, sasaya na yung ate ko kahit ilang oras lang. Pero hindi ko maiwasan na hindi maisip si Tonyang ko. Kasi alam kong malungkot siya na hindi niya na-witness yung first time ko sa Boracay. 아무것도 모르면서 그래도 wanna want more 전혀 신경 안 써 오히려 Not like it but we so nasty 아무것도 필요 없이 모르면 저기 멀리서 So watch us right 아침없이 보여줄게 내가 어떤 나를 믿게 모든 내 것처럼 갖고 놀래 오늘 밤 분위기가 딱 좋아 시간이 멈출 것만 같아 게임은 started 누가 술래야 물어보지 않아 또 잘 알 거야 다른 누구도 날 대신할 수 없어 no 모든 걸 뺏어 돈 하나 두 속에 빛나 맘속에서 불타올라 이 느낌 가득해 all night long 혼자가 도덕해 파고들어 cause I am your new nightmare Do you really wanna Do you really wanna 빠져들어서 느껴져 my attention Do you really wanna Nagyaya na akong sumayaw sa harap ng stage kay Antoinette para maiba naman yung ihip ng hangin kasi hindi nakasama si Wamos. Ready, harder. Come on, ladies! What we sing? Hala, ang ate Mari mo mabenta. May mga lumalapit na foreigner. Are you guys ready to party? You're in the summer, baby. All the skies are blue. Yeah, so honestly, Nagulat ako syempre, pero dahil marunong ako makisama, friendly naman ako sa lahat. Ganun yung pinakita ko. glad to be here. One of the most beautiful islands in the world, Boracay Island. Come on, everybody, hands up, hands up. 2, 1, 2, 3, let's go. Tapos tong si Kiana, nag-iinaso. Tumakbo na ako kasi sobrang nakakahiya. Nagbabangayan sila sa harap ng maraming tao. Parang gusto kong lumubog, mag-evaporate. Basta pakiramdam ko hindi ko sila kasama, hindi ko sila kilala. Ayokong magpa-apekto, kaya iniwanan ko sila. Sabi ko na lang, cheers. Hoy, Tombolina! Wala ka na sa lugar. Ano, hindi ba pwedeng sumaya si Ate Marie? Ano, bantay ka para sa tito mong adik? Pataasan pala ng boses. Eto ka oh. What?!
Alam kong proud si Tonyang ko sa akin. Kasi, matapang na ako. Hindi na ako tulad ng dati na iiyak-iyak lang. Wow! Marami akong nakitang kakilala ko. And of course, nakisama ko sa mga fans. Minsan lang naman mangyari to kaya sinagad ko na. Nagpakalasing na talaga ako. Akala ko ba, poprotektahan niya si Ate Marie? Bakit nakaupo lang siya sa isang gilid? At nagsasad girl si Tombolina? Kahit naman marami akong nakakahiyang ginawa, mas madaling kalimutan yun kaysa sa bigat at pain na nararamdaman ko. Dito naman sa bahay, ang sabi sa akin na Tatay Elon ay dadalawin daw nila ako kahit wala si Baby Tyrone sa Manila. Masaya kasi sabay-sabay kami kumakain, tapos dinala nila ako ng pasalubong na favorite kong kainin dun sa Laguna. Tapos kasama pa yung mga bata. Kwentuhan, bonding, nabibuild ulit yung co-parenting namin kay Tyrone. Then, nag-decide kami na panoorin ang last episode ng Toro Family kasi hindi pa rin nila napapanood. Then, biglang dumating sila Papi. Nag-decide kami na nood muna. Chill lang. Maglaro muna yung mga bata sa playroom ni Happy. Ilaw, mami. Nanood kami. Magaling na yan? Yes, magaling na. Happy ha? Oo, pwede na pala sulatin mo sila sa playroom sandali. Oh, come here. Let's go there. Oh. Dami nyo. Ina, huwag kayo magtulakan ha. Upo kayo dito, upo. Upo. Upo kayo dito. Ina, Happy, upo kayo dito. Mag-i-school tayo, mag-i-school. Dali. Alam mo na yan. Dito lang kayo. Anong color to niya? Orange. Eto. Eto. Yung sa mga bata sa playroom, masaya. Sobrang saya. Tapos, nung tumatagal, ang masaya na magulo na ewan ko ba. Kasi tatlo sila, hindi ko sila ma-handle. Ang na-handle ko lang yung dalawang magkaedad. Si Happy at si RG. Si Ina may sariling mundo. Tapos si RG Ina, nahuhutusan ko. Pinaline up ko sila, pinag-recite ko sila. Habang pinapa-recite ko sila, hindi sila nakikinig. Iniisip ko pag ganito na yung tatlong bata na tuturuan ko, magulo na. Pero masaya. Tapos wala akong magawa, di ba? Ang ginawa ko na lang, pinakanta ko si Ina at saka si Happy. Naglaban sila. Ina, kanta ka kay Happy. Parinig mo yung kanta mo kay Happy. Tayo ka, dali. Oo, si Happy naman. Pakita mo, bigyan mo yung mic.
O, pahinga mo. W. Samantalang kami sa bahay nila Oni, chill lang. Pinapanood namin yung last episode namin na memorable. Wala kaming idea na hirap na pala si Chong Harvey sa kabila. Kasama yung mga bata. You hug them na. Oh, you're sad? They will come back. They will always come back. Oh, you hug them na. Come on na, let's go na. And we go to Mommy Oni's house. And we go play. Etong si Ina, binabola ako. Ay, pretty! Sabi na, ulit sabihin ako sa'yo, I love you! Sabi na, ulit sabihin ako sa'yo, ang ganda mo. Tapos sabi ko silang sa you're pretty. Ngayon lang, sabi na, I am pretty. Hindi mo si Mami Oni? Tapos next time, bibili pa din ulit kami ng mga electric fan. Di ba? Ay, no, pala, practice. Nag-practice pala ako ng Barbie dito. Sige, bibili ko na dito. Wala yung black rin dito? Diba? Ang ganda daw ng kwintas ko. Oh, ganda yan, oh. Bili ko daw siya. Tangin ng bata to, praktisado. Oh, bye-bye na. Birthday. Bye-bye. Bye-bye po. See you again Saturday. See you Saturday. Bye. Oh, hug mo na si Mami. Bye-bye. Saturday. Okay, tandaan mo, ha? I am? O, kantahin mo na. I am the mother. Listen to me. Ulo, nakikisali. Bye-bye, Ina. I love you. Bye-bye birthday. I feel sad because I'm alone again. Do you love me? I don't have playmates anymore. Now I have to go play all alone. I'm sad. Pagkarating ng hotel, ayokong matulog nang hindi sila nag-aayos. Kaya pinag-usap ko sila. Ayokong matulog tayo nang meron tayong hindi pagkakaunawaan. Bakit kayo nagwala kanina? Bakit kailangan humantong na doon kayo sa harap ng maraming tao, event? Di ba kayo nahiya kay Tonet? Nilayasan ko na lang kayo eh. Nakukuha ko yung punto ninyong dalawa. Hindi na lang ako nagpa-apekto. Pero kayo nahilangan ba na magpakita kayo ng ugali sa harap ng maraming tao? Ano kaya na? Bigay. Ako si Mama, pinoprotektahan lang kita. O, gets ko yun. Kasi inhawakan ka na nga ng lalaki, Mama eh. Kumbaga, dito ako para sa'yo, Mama eh. Wala si Papa, nasa nakakulong, nasa rehab. Ako yung pumapalit sa pwesto niya. Mukha ba, Mama, sa tingin mo gugustuhin ni Papa na ganunin ka ng iba? Siyempre ako, para sa akin, poprotektahan lang din kita. Si Papa walang magawa, siyempre. Ako gagawa ng niya, trabaho niya. Ako gagawa ng dapat niyang gawin sa'yo. Naiintindihan ko yung concern mo, ikipanasasalamat ko, pero tandaan mo kaya na, hindi ko hahayaan na mabastos naman ako. Ayun nga po eh, hindi ko rin naman po hayaan na mabastos ka rin ng ibang tao, Mama. Kung baga approachable yung mga tao sa paligid, alam mo naman ako kung paano ako makisama, di ba? Opo. Alam ko po, Mama, kung paano ako po makisama. Oo, I let you enjoy. I let you enjoy the night. Pero pupunto sa ganun, Mama. Aabot tayo sa ganun. Oh, Bigay, bakit ka nag-burst out ng ganun? Ako kasi, naintindihan ko yung overprotective siya. Gets ko yun. Abot ko yung part na yun. Napikon ako dun sa part na hindi naman pwedeng ganun tayo sa lahat ng tao. First of all, hindi naman tayo kilala nung taong nagganon sa'yo na gusto lang makipag-cheers, di ba? Oo. So, nagpa-party sila. So, dapat tayo, dahil pumunta tayo sa party, dapat game tayo. Ang point is, yung pagka-overprotective niya sa'yo ay OA. Tingin mo ba, te, ako, pagkakakilala mo sa akin 5 taon, kailan kita hinayaang mabastos? Kailan? Oo, naiintindihan. Lahat ng pain mo, ako ang sumasalo. Kaya etong gabi na to gusto ko ibigay sa'yo. Napikon ako, bakit? Bakit ako dinik-dik ka niya sa may stage? Inusod ka niya ng inusod sa may stage. Kung ang gusto niya mangyari ay hindi tayo makipag-mingle sa ibang tao, bakit pa tayo pumunta ng Boracay? Hindi yun yung punto ko, te. Nagsasalita ako. Hindi yun yung punto ko. Sige. Nagsasalita ako, wag Maganda. gastos. Ikaw muna. O, sige.
Ang ayos ko magsalita, di ba? Rinig nyo naman, di ba? Sabat ng sabat. Tangin yung pinsan nga, hinahayaan ka eh. Pinsan buo mo si Papa King, bakit? Gets niya rin na kailangan mong makalimot at this moment. Itong mga oras na to. Una pa nga napapansin na siya nito Ang OA naman ng pagka-protective ni Kiana kay Ate Marie. Paano mag-enjoy si Ate Marie? Nagtanong ako, ano ba nangyayari? Sinigawan niya ako. Pinaprotektahan ko lang. Eh di sumigaw din ako. Hindi ako magpapadarag sa bata, ate. Lalo sa bastos na bata. Nakauwi tayo ng safe. Nakapag-enjoy tayo. Tama ba? Ako, nag-enjoy ako. So, pwede ba magkapatawaran kayo kasi nagkaroon kayo ng misunderstanding but parehas kayo ng goal? I appreciate each one of you. Pero tandaan ninyo, I am what? Hindi ko hahayaan na maano ako. I appreciate. My point. Oo, naiintindihan ko. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo kaya na para sa tito mo. Naiintindihan ko yung pain na kasama kita, Mikay, and gusto mo ako maging masaya. Alam ko naman din, Kiana, na gusto mo rin ako maging masaya and pinoprotektahan mo lang din yung ano. Hindi, ganito kasi, ante. Magigets ko sana si Kiana kung gusto kanyang protektahan dahil gusto niya. Hindi para sa tito niya. Kasi first of all, hindi naman kayo. Ni Kuya Odi. Pangalawa, hindi niya pwedeng idikdik na laging para kay Kuya Odi, para kay Kuya Odi, para sa'yo. Ilang beses ka niloko? Sa tingin mo ba paglalaanan ko ng oras si Mama? Huwag mo akong tawagin ate kung babastusin mo ko. Sa tingin mo ba paglalaanan ko ng oras si Mama? Kung hindi para sa kanya? Eh bakit sinasabi mo? Kasi wala si Papa. Kasi kailangan ako gumawa ng inaan ni Papa. Pinupunto ko. Hindi dapat gano'n. Dapat ginagawa mo kasi gusto mo, hindi dahil para sa tito mo. Gusto ko rin. Pinupunto ko lang din yun. Huwag kayo magtaas ng boses sa harapan ko. Pinupunto ko lang din yun. Ano ginawa ng tito mo dito? Alam ko, marami siyang ginawa, marami siyang kasalanan, pero putang ina, minahal din ni Tito yan. Oo nga, asan yung pagmamahal kung paulit-ulit niloloko? Pagmamahal ba yon? Pero putang ina, siya, tinuturing niya rin asawa yung Tito ko. Namumuro ka na sa akin. Bakit? Tama na kayo mag-ano. Bakit din? Huwag mo ako tawagin ate kung bastos ka! Talaga, di kita tatawagin nga. Talaga! Ina mo! Tangina mo din! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka mo! Ay, putang ina mo! Putang ina mo! Tama na! Yana! Ina na ito! Putang ina mo! Bastos ka! Ayan na, nasakta na Ay, ako. putang ina mo! Bye! Bastos ka! Talaga, putang ina mo! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Putang ina mo! Ano ba? Tangina ka! Dito ka muna mo! Tangina mo! Sino ka ba? Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Sino ka? Ikaw sino? Putang ina mo! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka nga? Ikaw sino? Ikaw sino? Putang ina mo! Ina mo! Ano? Tangina mo! Ano? Pasok doon! Pasok! Ano? Tangina ka! Ano? Putang ina mo! Tangina mo sa'yo! Tangina mo! Tangina mo! Putang ina mo? Kala mo ko sino ka? Tangina mo! Pakyo! Pakyo ka! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Gago ka! Gago ka! Tang inan to? Hindi na tayo nagkaroon ng maayos na usapan. Tang Kaya ina na yan. ba? Ako pa rin mali dito, tayo. Hindi ko sinasabi pero kumalma ka. Kumakalma ako Kahit pero isa pa bawat naman. word niya may mura. Sobrang ayos ko nakikipag-usap. Ang intention ko lang naman pag-ayusin sila kasi parehas ko silang mahal. Pero napasama pa ata. Magpalamig muna kayo ng ulo. Hindi ko kayo kayang pag-ayusin ng ganitong ano. Palamig na muna ng ulo. Okay, walayin ko na lang muna. Para mix. Sige, gamit ko. Kunin mo yung bag na lang, please. Alam niyo, mas maganda siya na lang ang Toro Family. Aalis na lang ako ulit. Mikay, Kiana, ako yung pinagtatalunan yung poproteksyonan ninyo, pero eto na ako, nasa lapag na ako. Alam mo yun, ayokong i-absorb yung negative energy. Gusto ko nang matapos, ayokong hikain ako, ayokong ma-stress katawan ko, pero eto na nangyayari na. Wala, daos-dos ako dun. Natatawa ako sa isip-isip ko. Mali. Okay, walayin ko na. Ano nangyari? Sige, pasok na. Narinig mo ba? Narinig mo? Kung salpukan sila dito sa loob ng ano, pinagbabati ko lang naman sila. Bakit ka tawa ko? Bumalentong ako. Tumawag sa akin yung ano. Admin? May tumawag na admin kay Antoinette, kaya inalam niya kung ano ang nangyari. Nagpunta siya sa kwarto.
Bakit, Mix? Ano masakit? Nakakahinga ata. Wala tayong... Sabi mo matutulog na tayo. Hindi ko kinaya yung emosyon ko. In-anxiety ako. Kalma ka, kalma. Kalma ka. Kasi uminom tayo. Kalma ka, hindi ka makahinga. Huwag mo ipitin kami. Sobrang na-appreciate ko si Tonet kasi nalagaan niya ako. Pero nakikipagtalo siya sa akin habang ina-anxiety ako. At medyo may tama pa ako ng alak sa katawan. Pero pansin ko talaga pag may Tony sa pangalan. Close ko tulad ng tanyang ko. Yung girlfriend kong si Kiana, pamangkin ni Papa Odi yan. Loyal yan, mapagmahal. Nagkakamali lang ang mga Fernandez, pero worth it ipaglaban. Naalala nyo? Pinagpalit ko nga ang buong Toro family para sa kanya. Kasi, hindi ka na makakahanap ng katulad nila. Kaya, kinomfort ko yung jowa ko. Kasi, wala naman akong mapapala kay Ate Mikay. Sa jowa ko, happy na ako. Libre pa ako ng Starbucks. Nangyari gabi? Ay, kanina. Wala, naglambingan lang. Naglambingan lang? Paglambingan, sana sinama ako. Sana sinama ako sa lambingan. Oo, nagising ako. Malabog, hindi na nakakalumabas eh. Kasi si Antoinette. Nangyari? Tangan, hindi ako makaalis. Ano si baby, di ko maiwan eh. Malikot matulog eh. Round 2. I don't want no problems today. Please don't come try to stop my wave. Siguro yung pinaka-mahabang boodle fight na nakita ko po. Pero, sana nga kasama si Mami tsaka si Daddy. No problems today. Please don't come stop my wave. I ain't just one device. Let me be. D&D. Drinks on me. I ain't just one device. Let me be. Drinks on me. I don't need no damage today. No damage today. No damage today. Umalis po kasi si Mama Marie. Kasama po sila Kuya Wamos. Kaya, nag-ATV po kami. Hindi Ate Mikay, like, pag inandar na, diretso. Yes.
Sobrang saya ko po talaga kasi yung nag-ATV din po kami. First time ko po mag-drive nun, kaya sobrang nahihirapan po. Pero ang saya din po pala. Grabe yung hangin, yung araw, ganun. Hindi na lang ako nagpa-apekto sa nangyari sa amin ni Kiana. Kasi mas matimbang yung happiness ni Tyrone niya. Siyempre, baby yun ang tonyang ko. Sinama ako ni Wamo sa party na pupuntahan niya kay Miss Glenda. Kasi sinusulit ko lahat ng party na pwede kong puntahan. At of course, flattered ako at natutuwa ako na pati sila nanonood ng reality show ng Toro Family. Thank you kay Miss Shed at thank you kay Miss Glenda for being hospitable. Dahil nainggit ang mga buntis sa beach outing nila, nag-set up ako ng swimming pool nila. Walang yan, nakuryente pa ako. Sino yan? Hi, Happy. Pakita mo yun. Ay, Happy, wag mo muna sabihin. Yung present lang. Hunuhuy. Ha? O, sige na, halika na. O, pakita mo na. Ba't mo na naman sinabi? Sabi ko, sabi mo lang, we have present. Turo mo sa kanya kung nasan Hap. Come on! We have cover-ups. Happy's jealous. Why? Okay. Because they want to die. Oh! And we are now in the swimming pool. Is it cold? It's so fun. Tawang kwentuhan kami ni Oni dahil naalala namin dati kapag nag-set up kami ng mga ganitong pa-swimming pool sa bahay na nirerenta. Kapag birthday lang ni Tyrone niya, kapag may special na okasyon lang. Pero ngayon, kapag anytime namin gusto na, kapag pa-set up na kami ng mga swimming pool, mga gano'y eksena. Tapos ayun, tamang chikahan lang din sa buhay dahil nagka-catch up din kami sa mga ano na bang nangyayari sa amin, ano bang kulang, ano bang kailangan namin i-improve, yung mga ganong chikahan namin na hindi rin kasi namin kasama yung isa't isa, kaya ang dami naming topic. Ayun, pero mostly naman good vibes lang about din sa pagbubuntis, parenting, ganyan, sa pagiging pamilya namin sa isa't isa. Ganun lang, good vibes lang siya. Ang sarap lang sa feeling na nagkaroon ulit kami ng alone time, na kami-kami lang, na na-express namin yung sarili namin sa isa't isa. Alam mo yun, nang hindi namin iisipin yung mafe-feel ng ibang tao or ng mga ibang members, yung ganun. Kasi iba kami ni Tony. Kumbaga yung relationship namin, magkakaiba sa relationship nila ni ganitong member, nila ni Ate Marie, nila ni Harvey. Sobrang layo talaga. Kaya I'm so happy na kahit maiksing panahon lang, nakapag-spend kami ng time together. Plus, kasama pa si Happy palutang-lutang dito sa swimming pool. Hindi ko po nakasama si Mama Marie kasi hinihiga po siya. Kaya kami na lang po nag-island hopping.
Grabe, sobrang init po, pero worth it naman po. Kasi nakikita ko lang po sa mga TikTok yung mga nagkikristal kayak sila, tapos nagkakayak ka, masaya po talaga. Tsaka, clear din po yung water nila doon, kaya na-amaze din po ako. Si Tyronia po yung kasama ko mag-crystal kayak. Sobrang nag-enjoy kami kahit medyo kinakabahan. Kasi medyo malakas yung alon, pero ayun, todo picture pa din kami. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa crystal kayak, as in, lahat ng sinerge kong poses sa internet, ginawa ko talaga. Hindi ako papayag na hindi ko ma-flex yung ganda ko sa K. Boracay. Yung unang island na pinuntahan namin, nag-crystal kaya kami doon, pero sobrang saglit lang. Ang ginawa namin, nag-swimming na lang kami sa may gilid ng bangka. Sumilong kami kasi sobrang init. Kumain na rin po kami kasi po madami po talaga kaming island na pupuntahan para may energy po kami. Kain na tayo. Thank you. Uy, bayo, sponsor. Ay, dala. Oy! Bakla, mag-ingat ka, ha? Kuya! Kuya! Sinundo ka na ngayon! Sinundo ka na, galit ka pa! Kuya! Jackie, go na, go! Ako naman, go! Sobrang kinakabahan po talaga ako, pero gusto ko po talaga maging adventurous na bata. Sige. Go, Ika. Aba. Aray ko! Puta ko niya may jellyfish. Nadikitan daw si Bay ng jellyfish. Kaya kailangan na talaga namin umalis para din sa safety ng mga bata. Halika na, let's go. Totoo, ilong ko rin sa mga Amerikano. Nyari! Na jellyfish! Sobrang saya ko kasi first time ko lang nasilip yung ilalim ng dagat. As in talaga. Kasi nga, dahil gawa yung ilong ko, hindi ako pwedeng mag-goggles. Kaya ang ginawa ko, niluwagan ko siya ng sobra para makita ko yung nasa ilalim ng dagat. At sobrang ganda. Sobrang daming isda. Sobrang daming coral. Sobrang saya. Hindi ko po first time mag-snorkeling. Pero po, nung nag-snorkeling po ako sa Boracay, nagulat po ako kasi madaming isda. Tapos, pag naglagay ka talaga ng tinapay, sobrang dami. Kaya sobrang natuwa po talaga ako.
Dalawa lang muna, dalawa. Apat doon sa kabila. Dalawa. Kailangan may ano kasama. By pair lang pala ang pagsakay sa parasailing. Siyempre, kami ng GF ko mag-partner. Oh my God! I super humble. I'm not happy. Dahil hindi po pwedeng magkasama kami ni Tyrone sa parasailing kasi pareho kaming minor. Sinamahan na lang po ako ni Kuya Bay. Sobrang nag-enjoy po ako kasi first time ko din po yun. Nakakakaba kasi ganun pala yung feeling ng maging drone or saranggola. Bonnie! Bonnie, wait a minute! Oh my God! Oh my goodness! Oh my gosh! Angat mo pa! Putang na lang! Hala, ang ganda! Thank you, Mami Oni! Thank you to the heart! Ganito pala yung feeling ng drone. Live drone! Ayun o. Ganyan pala yung feeling ng drone. Una po talaga, kinakabahan po ako kasi what if masira yung parang nagpapalutang sa amin? Or paano pag may nakita kami? Paano ganyan-ganyan? Paano pag nahulog kami? Pero okay naman po. At saka bigla ko pong na-appreciate yung dagat, yung ginawa ni Lord. Tapos sobrang natuwa po talaga ako. Oh my God, this is the world! This moment. What if nabagsak ko sa cellphone? Nakaano ko na. Shucks. Under the sea. Grabe yung parasailing. Sobrang kinakabahan ako nung una, pero nang nandun na kami sa taas, sobrang na-appreciate ko bigla yung mundo, yung buhay, yung mga ginawa ni Lord, yung magandang buhay na binigay sa amin ni Tonyang ko. Sobrang sarap sa feeling. Sobrang happy ko. Siyempre kasama ko si Tyrone, sinabi ko sa kanya doon na okay lang ako mahulog, wag lang ikaw. Ano sabi ko sa'yo, tangin na okay lang ako malaglag, wag ka lang. Tandaan mo yan. Dahil pag nalaglag ka, nakaano ako, papatay din ako ng nanay mo. Thank you, Tanyang, sa magandang buhay. Yes, thank you, Mami. Isipin mo si Lord kumawala nito. Kala ko isipin mo si Mami kumawala nito. Sobrang ninenervyos ako nun kasi sobrang taas. Pero enjoy na enjoy ko yung view. Saka ngayon na lang kami ulit nagka-banding ng jowa ko eh. Kaya susulitin ko na. Tumawag sa akin si Ate Marie. Hindi siya makapagsalita at sumusuka lang siya. Sobrang hinahabol niya yung hininga niya. Sinat ko na sila. Papunta na si Kuya King, te. Ba't di ka nila sinamahan? Ate Marie. Tapos nag-chat ako sa GC na anong ginagawa nila, bakit nila iniwan si ate. Lang, te mo, dyan na si Kuya King. Ayun, nasa door daw siya. Buksan mo muna pinto. Ayun na, si Kuya King. Nag-alala ako nung nabasa ko yun sa GC, kaya nagpababa na ako agad. Paano muna kaya? Asan sila, Kuya King? Wala, di ko alam eh.
Dumating naman si Papa King kasi hinika ako sa pagod. Siguro yung utak ko kaya pero yung katawan ko bumibigay. Sabi mo si Liwa mo at nanatalo. Hindi kayo naabutan eh. Kami naabutan kami. Saktor to naman? Ha? Okay ron? Okay to? Hindi ka sa... Oo. Sige na. Sige na. Mas mahalaga yun kasi walang problema naman yun. Unahin nyo. Si Mami. Kuya, saan ba sila? Kami na po. Meron space sa mga. Thank you. Ay, ba't na lang? Ano? Uy, ba't ano? Alam mo tayo yung pakiramdam ko kanina, nasa gitna kami ng kalawakan ni Tyronia, biglang nag-notice siya ko, ano nangyayari? Igago ka dito. Gano'n na ako, ibig sabihin pa paano nila kami. Pero nag-enjoy na mo kayo. Uti, pero yung ganong ano, sorry. Sorry. Magugugatan mo masakit. Ay, sorry. Dahil last day na po namin, nag-aya na po ako na mag-swimming ulit para sulit naman po. Dahil anong oras na din, nagkayayaan kami nila Kuya Wamos na mag-dinner. Kuya? Kasi mami na rin. Naisip ko, dapat kasi gusto ko, birthday dinner mo sa work. Work lang. Tapos kasi ka-average siya ng 100K. Hindi ka sapat yung food sa binangalan sa'yo, Wamos. Hindi, meron din. Pero sabi, kasama niya mismo yung bata. Ayan o, pinang-read. So sa tingin mo nga, ipapangalan ni Tony sa anak niya, tsaka kay Vince? Wamos na lang. Wamos na lang. Wamos na lang. Kasi yung Saka, sa anak nararamdaman mo pinaglilihian ka ni Tony? Ay, pagkaramdam ko naman. Kasi parang sa... Oo. Kasi parang parang unique din paglabas ng bata. Oo. Unique. Para walang kakaiba. Wala kakaiba, pero unique. Dun sa may tatanong ako. Ano nga tawag dito? Reception. May tatanong lang ako. Sige. Naiyak ka na naman Alam mo, ano tatanong mo? Kiss lang. Pwede mo tanong. Magkano kuryente niyo rito? Babayaran niyo po na. Babayaran po ni Mario. Papalang mukha mo. Wala tayong card. Gising ka ng 6. Ha? 6 a.m.? Kapag na lang ako. Katok lang naman eh. Actually, pakit face pa cute. Ubo! Hello, cute. Pakit face! Sobrang namimiss ko na po talaga si Mami kaya kinukulit ko po sila sa CCTV. Hindi mo na daw. Bye-bye, Mami. Miss ko na kayo. I love you po. Miss ko na si Mami. Sa wakas, sabi ni Jowa, meron na daw siyang happy pregnancy. Dahil bukod sa wala ang mga nagsistress sa kanya, nakakain niya pa yung mga gusto niyang pagkain. Yung mga food trip niya. Puto at dinuguan. Isang box ng pizza at 2 lasagna. May pa-cheese sticks pa yan.
Sobrang saya din niya kasi dinalo siya ng manof niya sa Tony Fowler perfume. Sila yung RC perfume. Dinalan siya ng favorite niyang seafood with matching kwentuhan. Grabe, salamat po sa inyo. Pero ito na, dahil bored siya, nagdadatingan na ang mga parcel niya. Kung ano-ano ang pinagbibili niya, Diyos ko po, pero okay lang. Kasi sabi niya sa akin, meron na daw siyang happy pregnancy. Sabi ni Wamos, bagay daw sa akin magmarimar. Kaya naging direktor siya, sinuportahan niya ako. Oh, butang ina. Gano'n, maganda yung kailangan ko kung ano dyan. Kailangan ko kung Batewang. 1, 2, 3, go. Kala mo hindi hini ka kahapon. Sapa. Dadang pa na ka. Thank you po, Tito Wamos at Tita Antoinette. Sobrang nag-enjoy po kami ng buong Tar family. Thank you po. Imbis na para kay Ate Marie yung bakasyon, ang nangyari, kami ang nagkagulo. Ang akin lang naman, gusto kong finally maging masaya ka, Ate Marie. Tandaan mo, Ate Marie, wala nang makakapigil sa'yo. Wala nang pag-hold back kahit sinong Fernandez pa yan.